Puntahan na natin si Superintendent Tinio. Simula po nung nakarating sa inyo yung balitang ito, syempre iba ho yung may nakikita rin sila mga pulis sa lugar, no, Superintendent? Igan, magandang umaga. Good morning po. Tuloy-tuloy yung ating police visibility doon sa area. Oo. At makakaasa kayo na hindi natin titigilan yung operations doon. Sa katunayan, mayroon na tayong na-rescue na 6 adult Opo. na male, isang female, isang senior male, 4 na minor male at 2 minor male. Opo. So, tuloy-tuloy yung ating kampanya roon at meron tayong naka-standby na police car doon, yung police visibility plus yung coordination natin sa Barangay Pansol, Barangay UP, Opo. kay Barangay Captain Gravides at kay Barangay Captain Marquez. At ganoon din, bigay tayo ng instruction sa ating police station commander ng 9, si Police Superintendent De Los Santos, na maglagay siya ng mga signages doon ng kanyang telephone numbers para yung mga tao pag may mga insidente, matawagan yung kanyang opisina. Meron kasi tayong dedicated cellphone na binigay ng Camp Crame. Opo. Pero Director, ito bang kuha na ito, isolated ho o matagal na rin kayo may natatanggap na report na banta ng pambabato o paninirang sa kapag hindi nagbigay ng limos? Well, dati wala dyan, no? Yung, nung mga nakaraang linggo doon sa area ng Taguig. So, pero tuloy-tuloy yung ating kampanya ngayon. So, in coordination doon sa ating Women's Children's Protection Desk, dire-diretso yan, in coordination sa DSWD, no, yun ating ginagawa. So, yung sinabi ko kaninang mga nahuli, nadala yun sa Bahay Pag-asa, sa Reception and Action Center ng DSWD. Okay. Director, salamat po at makaasa kaming magtulungan po tayo rito. Good morning Igan, po. maraming salamat. Thank you rin po. Maraming salamat sa inyong sa inyong istasyon at mabuhay kayo. Mabuhay din po kayo, QCPD Director Police Chief Superintendent Eduardo Tinio.